namang masama na mag-usap kayo sa charter chains. Lumang issue na yan eh, matagal na. Marami ng pagtatangka ang ginawa at palaging hindi nagtatagumpay kasi ayaw ng taong bayan. Mariing itinanggi naman ng Malacanang ang mga lumulutang na espekulasyon na may nilulutong term extension para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pagtanggi sa umano'y no election o no-el scenario para sa 2028 elections. Ayon sa palasyo, malinaw na isang diversionary tactic lamang daw ito upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malalaking usapin sa bansa. Alamin natin sa ulat ni Ina Mortel. Bago tumulak patungong Japan nitong Martes, naglabas ng kanyang reaksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kontrobersyal na pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos kaugnay ng aligasyong walang mangyayaring halalan sa 2028. Statement of the no-L? Your position said that you wanted a no-election scenario. I wanted a no election. Allegedly, sir. Dinepensahan naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na laging sumusunod anya sa batas ang Pangulo, kabilang na ang mga umiiral na batas kaugnay ng halalan sa 2028. Unang-una, ang Pangulo, yung pa natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Due process, kung ano man ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabag sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Naniniwala rin ang palace official na may ibang motibo sa likod ng pagpapalutang ng issue. Layon umano nitong takpan ang mas matitinding usapin sa bansa ngayon, partikular na ang nalalapit na impeachment trial at ang naganap na kaguluhan sa Senado. Sa ating tingin, sa ating pagkakaintindi rito, ito ay para matakpan, matabunan ang totoong issue. Nalalapit na po yung impeachment trial. So alam naman natin kung ano yung gusto ni Senator Amy pagdating sa impeachment trial. Wala pang ang trial pero para meron na siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Diversionary tactic. The way I see it, yes, oo, diversionary tactic. Samantala, maliban sa palasyo, nagkaisa rin ang mga senador sa pagbasura sa naturang issue. Sa magkakahiwalay na pahayag ng liderato at mga miyembro ng Senado, tiniyak nilang walang anumang plano o paghahanda para sa no-el scenario o charter change para sa term extension. Iginiit ng mga mambabatas na tuloy ang halalan sa 2028 at hindi papayagan ng institusyon ang anumang hakbang na lalabag sa konstitusyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Ina Mortel, SMNA News. Ayun, Attorney Sal, yung facial reaction ni PBBM nung sinabing hindi daw siya daw yung nagano ng no-el. Ano pong reaction niyo doon? Dinahawa na rin siya sa mga balat kayo. Unang-una, alam po ninyo yung term extension yan. Ay, tataka nga ako. At na-amuse. Natanggi ng tanggi. Wala namang masama na mag-usap kayo sa charter chains. Lumang issue na yan eh, matagal na. Marami ng pagtatangka ang ginawa at palaging hindi nagtatagumpay kasi ayaw ng taong bayan. Kaya hindi na ako nagtataka na they keep on trying. Ito naman mga bugoy na to. Tanggi pa ng tanggi. Alam niyo, pag tumatanggi kayo, ang ibig sabihin, guilty kayo. You don't have to be guilty if you're discussing charter change. Kasama yan sa demokrasya. Kaya nga kahit na palagi kayong bigo, sige pa rin kayo. At yung Noel na yan, di ba ang programang ito nagsimula na most likely magkaroon ng Noel kung hindi nila makuha ang impeachment conviction. Dahil kung ang layunin mo talaga, sirain yung mag-amang Duterte at i-disqualify mo yung kanyang anak. Ano pang gagawin mo? Di Noel. Kaya lang, siguro iniisip nila pag deklara tayong batas militar, baka lalong mag-alsa ang bayan. Ay talaga mag-alsa ang bayan. Kaya dito na lang tayo sa Noel. Constituent Assembly. Ipaguhin natin ang saligang batas, extend ang term ng presidente, ng mga senador,
yan ang ginagawa nila. Ito naman si kapatid, kapatid ng presidente. Yan naman napakahilig niya sa publisidad. Kahit na basta makakita siya ng pagkakataon na maihayag, mailabas ang kanyang pangalan at muka sa mass media, gagawin niya yon. Kaya wala namang bago doon sa mga ini-expose niya. Ito naman mga senador, nakakatawa rin ang mga kilos nito Mm. kontra, para sila mga bata. At sarap pag-uupugi ng mga ulo ng mga ito Kawawa naman ng bansa natin. Kaya nga ba gusto ko i-abolish ang Kongreso Pinaka-useless na entity yan Kaya nga, Attorney Sal. Pero mamaya pag-uusapan din natin yan sa mga nangyari sa Senado mamaya. Pero bago po muna yan, patuloy ang sinagot ng isa sa mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang tanong ng Department of Justice kung saan ang eksaktong kinaroroonan ng mambabatas. Bakit alamin natin sa ulat ni Sheena Torno? Binigyang diin ni Attorney Jamie Bondoc na handa silang tumalima sa anumang kahilingan ng gobyerno at magsumite ng formal na sagot kaugnay ng kinakaharap na isyu ni Senator Bato de la Rosa. Gayunman, nilinaw ni Bondoc na sila ni Attorney Israelito Torion ay walang anumang impormasyon hinggil sa lokasyon at kalagayan ng senador. Nag-ugat ang pahayag ni Bondoc matapos sabihin ni Justice Secretary Frederick Vida na susulat ang ahensya sa kanya upang hilingin ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Senator Bato. Samantala, kinonta rin ni Bondoc ang pahayag ng National Bureau of Investigation o NBI na armado at mapanganib umano ang kanyang kliyente. Ayon kay Attorney Jimmy Bondoc, walang matibay na ebidensya na magpapatunay sa alegasyon ng NBI. Taliwasan niya ito sa ilang paglalarawan ng media dahil kilala umano niya ang senador bilang officer at gentleman. Sinabi rin ni Attorney Bondoc na sadya nilang iniiwasang malaman ang lokasyon ng kanilang kliyente upang magampanan nila ang kanilang tungkulin bilang mga abogado nang walang impluwensya ng politika at mas makapag-focus sa legal na aspeto ng kaso. Nirerespeto naman ni Bondoc ang pamahalaan at tiniyak ang patuloy nilang pakikipagtulungan habang hinihintay ang magiging paglilinaw ng Korte Suprema sa mga usaping legal na kaugnay ng kaso ni Senator Bato. Matatandang umalis si Senator Bato sa Senado noong May 14, isang araw matapos ang naiulat na insidente ng putukan noong May 13. Nangyari ito sa kabila ng pagkakalagay sa senador sa ilalim ng protective custody. Nauna na ring iginit ng kampo ng depensa na handa si De La Rosa na humarap sa anumang legal na proseso basta manggagaling sa isang lokal na hukuman sa Pilipinas ang warrant. Ito'y kaugnay ng inilabas na warrant ng International Criminal Court laban sa kanya dahil sa crimes against humanity. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Sa issue po niya, Attorney Sal, maaari ba talagang makompel ng ang isang legal counsel mula sa DOJ yung kung saan naroroon ng isang for example ito kay Senator Bato? Hindi yan ang issue. Ang issue, pigilan nyo muna yung mga bibig nyo, ang dadaldal nyo, may mga abogado ni Senator Bato. Sa halip, mag-aral muna kayo kasi hindi puro publisidad ang nasa isip nyo The less you talk, the better for your client. Mag-aral kayo para hindi pa mali-mali yung mga inihahain nyo sa korte. Ganun lang kasimple yun. Marami ng mga pagkakataon na mali Like yung, di ba, pinuna natin yung isang abogado niya na inunahan pa yung defense team ni Inday Sara nag-file ng petition sa Korte Suprema. Nagsawsaw pa. Hindi pinabayaan na dapat pabayaan na lang yung defense team kasi magagaling yung mga abogado ni BP Sara. Pero inunahan niya pa para makakuha siya ng publisidad. Marami. Sabi ko, di ba tanda mo yung paglusod ng QJC? Ayaw ko kung nakapile siya ng kaso Kitore. Matagal ko na di ba? Isang buwan na hindi pa nagpapile na kaso samantalang mali ang ginawa ni Torre. I wonder what happened to that case or if he ever filed that case. Pangatlo, pinuna ko na naman siya. Binibigyan niya ng 2 linggo si Trillanes na napatunayan. Sinungaling na nga hindi ka pa nag-file ng kaso. Ayaw ko kung nag-file na ngayon. Puro publisidad ang nangyayari. Naku, kawawa naman mga kliyente nito. Ayan, Attorney Sal. Maraming salamat po at sa